So, elementary ako, ilipat-lipat din ako ng eskwelahan eh. Galing akong Lapu-Lapu Elementary School. Tapos, Los Amigos Elementary School. Tapos, naglapu-lapu ulit ako. Lapu-lapu sa Davao may ganun sa amin eh. Tapos, ayun, doon na natapos ang ko. Tapos, nag-high school ako sa Davao City National High School. Tapos, lumipat naman ulit ako second year sa MATS College of Technology. Tapos nun, hindi na ako nag-aral. Masyado daw ako kasing magaling. Joke lang. Di na ako nag-aral nung time na yun. Kaya tinapos ko yung grade 8 ko. Pero di na ako pumasok ng third year. Yeah, kasi sabi ng stepfather, di na ako pa kaya pag-aralan kasi tatlo kami nag-aral lang high school nun eh. Alam ko, tatlo. So, kasi stepfather ko bumubuhay that time eh. I mean, siya yung source of income. So, sabi ko, okay lang naman. Yeah, okay, trabaho ko. So, ako. Pumasok ako ng, gusto nyo nalaman, pumasok ako ng trabaho ng construction. Lupit ko ba? Tapos, nagtinda din ako. Tapos, ano ba? Ay, yung tinda, yung lako yun tapos tinatawanan pa mga kaibigan. Ay, pero pandesal, tinda mo. Hindi to pandesal, to? Yung mga, alam mo yung mga shaver, mga blade, basta may mga ganun eh. Wholesale. Tapos, ilagayan ko kasi parang siyang lagay ng pandesal. Karton kasi, tapos lalagyan mo ng tape para pag umulan, hindi siya mababasa. Yun. Tapos, walang sakay-sakay yun unless kung bibili ka bibili ka ng item. Yung ba sa mga sa mga nagtitinda talaga ng mga malaking warehouse, mga ganun. Doon ka lang sasakay kasi pag magtitinda sasakay ka, paano ka pupunta sa mga skinita, di mo mapasok yun. Kaya kailangan mo lakad talaga. Tapos after nun, magtrabaho ako sa resto bar. So, dun yun may mga suntukan, bam. Una, nagulat ako pero tumagal, wala effects. Pag may nagsusuntukan, lilisin mo lang yung mga basag na bote. So, trabaho ko dun. Since resto bar siya, magkaiba siya. Minsan may trabaho pang umaga sa kainan. Taga-serve, ganun. Tapos minsan na paggabi talaga, Sunday yung pinakamaraming tao, mag-iinuman. Sa probinsya, gano'n naman talaga. So, kami talaga, umaga pa lang, gising ka na. Kasi mag-ano na ng mga bote ng alak, kukuha ka na by case yun, isang pick up yun. Kukarga na namin lahat yun. So, tapos, that time, nasa Marpore na ako nun eh. Siyempre, sisingit ko pa rin yun guys, yun yung pangarap ko eh. Hanggang kahit nagtatrabaho nun sa resto bar na yun, sama pa rin kasi nga, nagtrabaho ako nun kasi, kumbaga, trabaho ako, may gabi, umaga akong trabaho nun. Minsan lang naman, di naman talaga siya totally sabay siya. Tapos yung umaga, nag-ALS kasi ako nung time na nagtrabaho sa resto bar eh. Kumbaga, yung trabaho ko, ay yung ALS ko nun, di naman talaga siya everyday. Kumbaga, MWF ganun. So, isang pag-umaga, pag na-timingan talaga pag gabi, may trabaho tapos umaga, Wednesday. Naku, diretso talaga sa ALS. Nag-ALS ako eh, so tinapos ko yun. Muntik ko na di tapusin, pero yung teacher ko pinabalik ako, sabi, sayang ba? May alam ka pa naman. Sabi niya, sige, balik ako. Pagbalik ko, pinatest niya. Nag-test na kami noon, ang dami noon eh. Sa isang school. Tapos iba-iba yung mga ALS na learners. Exam kami, 100. Habang nagtatrabaho ako noon So, trabaho, aral, tapos yung yung artista. Yun ang sinaba ko nun.
Tatlo. Tapos biglang, nag-test na ako, 100. Ako, mga, ano ata yung nasagot ko, 80 lang eh. 80 lang ata natapos ko eh. Gulo-gulo ko eh. Puro tingin-tingin sa mga tao. Ang dami kasing tao nun eh. Kasi buong ano yun eh, buong baga, lahat ng learners sa per division na hindi ko nakalimutan ko na siya. Basta iba-ibang tao. Yung mga classmate mo sa ALS, di mo nakatabi doon. Kumbaga ako, A pa naman ako. Daming A na ano. Sino-sino lang yung nandun eh. Tapos, matagal pa yun. Sabi ni mama, hindi siya naniwala na pumasa ako. Sinabi ko kasi, pumasa ako ALS. Sabi ng teacher ko, kinabahan pa ako nun, pag di ko pumasa, ulit ako eh. Sabi ng teacher ko, pumasa ka, pumasa. Tapos walang proof. Sabi ni mama, wala, di ka pumasa. Sabi ko, siya, bahala ka. Kung ayaw maniwala. Pero that time kasi duda din ako, masa ba talaga ako? Niloko lang ako ng teacher ko. Tapos, nung time na pununtahan ko sa DepEd, ang nangyari, nung pagpunta ako sa DepEd, naka-short ako. Bawal pala yung short dun. Bumili pa ako sa ukay ng short. Ng pantalon. Sinuot ko siya. Tapos pagpasok ko dun, sabi ko, sinabi ko yung, yung saan ako saan ako nag-test, ako nag-exam. Sinabi ko, tapos pangalan, kompleto. Tapos sinanap, ginanon yung papel. Tapos biglang, naubos na. Kinabahan ako dun. Tapos inulit-ulit. Tapos doon nakita, may binunot siya. Mapaganon ako. Tapos sa kabila pala pinasa. Hinanap ulit yung akin. Tapos may kinuha na siya. Doon na, ako na pala to. Legit. So, ayun. So, ibig sabihin nun, that time, nung pumasa ako ng ALS, yung mga ALS passers na high school level, may iba-iba kasi yun eh. Kung natapos, kunyari, nag-stop ka ng elementary sa normal school, mag-take ka ng elementary sa ALS, ganun. Tapos after mo, diretso ka high school. Tapos yung high school naman, that time, pag natapos mo yung ALS, rekta ka college, eligible kami nun. That time ako eligible ako, may certificate ako nun eh. Na wala pa yung K-12. So eligible ako for college. Tapos, pag pagkuha ko ng certificate, tsaka ako nag-entrance exam sa women's sa Davao. Tapos, ang kinuha kong course nun, BS Psychology. Pass ako naman siya, kaso mahal masyado ang tuition. So sabi ko, sige, pass na lang. Pass na muna ako dyan. Tapos ayun na, punta na ako ng KCON. Yun lang. And I thank you.